So mga kaalagad, magandang umaga sa ating lahat, no? May nabili po tayo na parcel from Shopee, and its device name is SATA HDD SSD enclosure 5 GBs external hard drive dust box USB 3.0. So atin pong buksan ito mga kaalagad kung legit ba talaga ito, no? So wait lang kaya buksan natin ito. So ito yung laman mga kaalagad. So ito yung enclosure natin. Buksan natin ito mga kaalagad at i-try natin kung gagana ba talaga ito, itong enclosure nila. So ayan mga kaalagad, no? So balot na balot talaga siya, no? Kunin natin yung USB niya. Ito pala yung USB niya mga kaalagad. Ayan. Ito yung USB niya. Saka ito yung so nabuksan natin mga kaalagad. Ito yung kaalagad, no? Ang ating enclosure. So ipapasok natin dito. Buksan natin to. Ano ba magbukas nito? So mga kaalagad na. So ipo-push mo lang ito. Push mo lang to. Push mo lang to dito. Ayan. Mabubuksan na siya. Ayan. Ayan mga kalagad, ito yung laman yan. Ito yung laman sa ating enclosure. So, kumuha tayo ng isang itong isang ramsta dito, no? Itong SSD. Tingnan natin kung gagana ito doon. So, hindi naman ito gagana itong device na nandito sa ilalim. Kunin na lang natin ito. So, itatry natin at linisan ko muna, ha. Linisan ko muna kasi masyadong maalikabok ko. So, dito yan. Ipapasalpak mo lang dyan dito. Dyan kaalagad. Salpak mo lang dyan. Masalpak na yan. Goods na yan siya. So salpak natin na. Ayan. Pwede siyang tanggalin mga kaalagad. Pwede siyang tanggalin. Ito yung nakikita nyo mga kaalagad. Ayan. Pwede siyang tanggalin. Tanggalin mo siyang galing dyan. Tapos kasi dyan mo pakita sa may butas yung USB charging niya o yung connector niya patungo sa PC natin. So yan, ibalik natin mga kaalagad, no, sa ating enclosure. Make sure lang po na sakto po yung pagkalagay gaya nito. So kailangan yan pag mag-charge po yan, mag-connect po yan, kailangan talaga yan mga kaalaga, no? So ipa-duster ko muna. Ayan mga kaalagad, ilagay natin ito mga kaalagad. Ito yung USB niya. Tikip natin. Hindi na siya gumalaw. So meron na tayong external drive. Tingnan natin mga kaalagad. Gagana ba to? So i-salpak natin ito dito sa USB port natin dito.
So, ayun mga kaalagad, may umiilaw mga kaalagad. Kitang-kita naman po may umiilaw. Pero tingnan natin doon kung magre-read doon sa ating, kung mababasa ba ito sa ating monitor. So, tingnan niyo mga kaalagad, may system reserve E. So, detected po ng ating computer system yung hard drive natin na ginagamit yung SSD po. So, tingnan natin mga kaalagad kung ilang properties ba to. So, we have, so here makita natin mga kaalagad na 49, no? Is a total of STF in mga kaalagad, capacity 49 MB. Parang dito parang hindi na-detect yung hard disk natin mga kaalagad. So, format natin mga kaalagad. Try po natin mag-format mga kaalagad, no? Start format lang po siya. Ayan. Tapos na po. Tingnan po natin yung file natin. Reserve. Ilang properties ba ang nandiyan? Is 49 MB lang po talaga. So, hindi po nadidetect yung hard disk natin na SSD. So, kailangan po ma-detect dito, no? Kailangan po talaga. Yung capacity niya napakababa lang. Bakit po laging lumalabas AMD local SD. So, reserve system po by dyan. So, format lang po natin ito. Always remember, ito po yung nasa hard drive natin. So, detected pala, no? Ito ay yung ginagamit, ito yung hard disk dito. So, ito yung hard drive na nasa ating enclosure. So, kaya detected po. Yung reserve system po is yung ano po, yung sa kasi ginagamit natin itong external drive natin as our OS nga base. So atin pong ipo-format yan. Format po natin mga idol. So, let's format it. Let's try to format. See the difference. Yan, formatted na po yung hard disk natin. So, detected po. Ito yung document na gusto natin ilagay doon. Cut lang po. Tapos, punta po tayo dito sa localhost. Dito sa my PC. Tapos dito. Paste lang natin. Yan. So, nagpo-proceed siya. So, magagamit natin to. Ito, magagamit natin yan for
formatting and downloading some games. Very important po talaga yun. So makapag-download na po tayo. So, okay? Makapag-download na po tayo.